Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 5, talata 1 hanggang 8. Ang awit ni Deborah at Barak. Nang araw na iyon, ang awit na ito'y inawit ni Deborah at ni Barak na anak ni Abinoam. Purihin si Yahweh. Ang mga Israelita ay buong giting na lumaban. Nagkusang loob ang taong bayan. Mga pinuno at mga hari, inyong dinggin. Ako'y aawit kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan. Tubig ng mga ulap sa kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh na nasa Sayon, sa harapan ni Yahweh ang Diyos ng Israel. Nang panahon ni Shamgar, anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Jael, ang mga manlalakbay ay lumilihis sa daan. Tumigil ang mga tao sa pangangalakal. Nooy iniwan na ang mga nayon sa Israel. Ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel, ikay naging isang ina. Pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang digma ay nasa mga pintuang bayan. Sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Amen. Isang mapagpalang buhay pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 5, versikulo 9 hanggang 16. Nagkapitak sa puso ko ang mga lider ng Israel, mga lalaking tumugon sa panawagan ng bayan. Purihing walang patid si Yahweh. Dapat isaysay ang lahat ng ito, maging ng mayaman o ng mahirap na tao. Pakinggan ninyo ang mga usapan sa tabi ng balon. Nang magpuntahan sila sa may pintuan ng lungsod, kanilang isinasaysay ang tagumpay ni Yahweh sa pamamagitan ng bayang Israel. Magtindig ka, Deborah, at ikaw ang manguna, sa awit na papuri sa Diyos na nasa langit. Ikaw naman, Barak, na anak ni Abinoam, lumakad ka't dalhing bihag ang inyong mga kaaway. Tumugon ang mga tapat na panawagan ng pinuno at handa silang makilaban sa mga kaaway. Nanguna sa pagsalakay ang mga kawal ni Ephraim. Kasunod sa paglusob, ang lipi ni Benjamin. Nakihalo din sa labanan ang mga tauhan ni Makir. At mula sa Zabulon, may mga kawal na nanggaling. Ang mga pinuno ng lipi ni Isakar ay sumama kay Deborah. Gayon din kay Barak, isa sa nangunguna. Ngunit ang lipi ni Ruben ay di makapagpasya. Sa pagbuo ng isipan ay hindi magkaisa. Ngunit bakit atubili sa pag-alis sa pastulan? Hindi ba maiwanan ang ingay ng mga kawan? Ang lipi nga ni Ruben ay hindi magkaisa. Hindi makapagpasya tungkol sa gagawin nila. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Hukom, Kabanata 5, versikulo 17 hanggang 24. At ang sabi, ang Gilead ay nanatili sa silangan ng Hordan, ang mga barko'y hindi iniwan ng lipi ni Dan. Ang lipi ni Asher sa tabing dagat nagpaiwan. Sila'y nanatili sa mga daungan. Itinaya ng Zebulon ang kanyang buhay, gayon din ang Neptali na humarap sa digmaan. Ang mga hari dumating doon sa labanan, sila mga hari ng lupang Kanaan. Sa mga batis ng Megiddo doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak. Pati mga bituin ay nakipaglaban, nilabanan si Sisera buwat sa kalangitan. At sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison, tinangay sila ng agos. Nilamon ng mga alon, gayunman kaluluwa ko, tumatagkat magpatuloy. Sa bilis ng takbo, ang yabag ay walang humpay, kabayong matutulin, sila ang nakasakay. Sumpain ng meros, sabi ng anghel ni Yahweh, sumpain ng labis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan. Nang digmaan ni Yahweh ang mga kalaban. Higit niyang pinagpala ang babaeng si Jael, ang asawa ng sinyong si Heber.
Sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tolda, higit na pagpapala nakalaan sa kanya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 5, verse 25 to 31. Siya humingi ng tubig at binigyan niya ng gatas. Kanyang binigyan siya ng mantikilya sa pinggang mahal. Kanyang hinawakan ang kanyang kamay ang tulos at ang kanyang kanang kamay ang pamukpok ng manggagawa at sa pamagitan ng pamukpok ay kanyang sinaktan si Sisara. Pinalagpasan niya sa kanyang ulo, kanyang tinarakan at pinalagpasan ang kanyang pilipisan. Sa kanyang paanan ay nasubasob, siya'y nabuwal, siya'y nalugmok. Sa kanyang paanan siya'y nasubasob, siya'y nabuwal. Kung saan siya'y sumabasob, doon siya nalugmok na patay. Sa dungawan ay sumungaw at sumigaw. Ang ina ni Sisara ay humiyaw mula sa mga silahiya. Bakit kaya ang kanyang karo ay nagluluwat ng pagdating? Bakit kaya bumabagal ang mga gulong ng kanyang mga karo? Ang kanyang mga pantas na babae ay sumagot sa kanya. Oo, siya ay nagbalik ng sagot sa kanyang sarili. Hindi ba sila nakasumpong? Hindi ba nila binahagi ang samsam? Isang dalaga, dalawang dalaga, sa bawat lalaki. Kaya si Sisara ay samsam na damit na may sari-saring kulay. Samsam na sari-saring kulay ang pagkaborda. Ng sari-saring kulay na borda sa dalawang tagiliran na suot sa leeg ng mga bihag. Gayon malipol ang lahat ng iyong mga kaaway. O Panginoon, ngunit yaong mga umiibig sa Kanya ay maging parang araw pagka lumabas sa Kanyang kalakasan at ang lupain ay nagpahinga na 40 taon. This is the word of God.